Nakikita ko dito kasi lately po, matindi na naman ang banat na itong si Duterte kay Marcos Jr. Nariyan ako ay or inuungkat na naman niya kung ano yung pinag-aralan. Wala naman daw natapos itong si Marcos Jr. At yun nga, dapat daw ay trabaho lang at hindi na pakialaman yung mga ganitong bagay. As if naman nagtrabaho nga itong si Digong Pero kung babalikan natin kung ano ito po ay tungkol doon sa verbal agreement nga. Katulad ng madalas kong sabihin or sinabi ko rin dati na kung talagang walang tinatago itong si Digong, edi sana isinapubliko yung agreement na yan. At kung talagang totoong para sa kapakanan ng ating bansa, ang laman ng agreement na yan, madali naman talaga yung isa publiko pero tinago kasi. 'Di ba? Ano yung itinatago mo? Bakit di niyo sinabi? What are you hiding? Why was it a secret? Yan nga. Bakit daw naging sekreto yung gentleman's agreement or yung agreement na yan? Ano bang meron dyan? Minsan magtataka ka, talaga bang dapat bang pangtanungin ito sa isang katulad ni Digong? Na alam naman natin na ang interest lang ay personal, pansariling interest. Diba yung mapagkunwari na ako na, ayoko na ng Duterte sa Davao City na maging leader or tatayong mayor o kung ano man. Ay, hindi naman yan si Sara. Ayokong maging pangulo yung si Sara Duterte. Yung mga style nila na ganun. Pero they would intend to stay in power no matter what. Ganun po ang intensyon ng mga katulad ni Digong. Ganyan-ganyan po ang mga Duterte na pasimpleng ayaw ko no. Pero naandyan at namamayagpag at gustong or ayaw pakawalan ang kanilang mga pwesto. Alright, eto, PBBM kay Digong, ano ang ipinangako mo sa China? Was it contained in the secret agreement? Ano ba ang ipinangako ng Duterte administration sa China? You see, tayo pa yung kailangang magbigay ng pangako. Napakaliwanag po ito na wala kang intensyon na ipaglaban kung ano ang atin. Dahil atin ang West Philippine Sea at sa paraan na alam mo kahit papano sana ipinaglaban mo ito bilang leader ng ating bansa. Dahil hindi, ano sabi dito? Yun nga, ipinangako, meron daw na posibleng ang ipinangako itong nakaraang administrasyon ni Duterte. Dahil hindi pa natin alam kung ano ngayon. Ngayon lang tayo nakakatiyak na mayroon pala talagang agreement. Tawag nila is gentleman's agreement nga. Tawag ko dyan, secret agreement. Yan po ang nakikita rin ng mga netizens. Ulitin ko sekreto dahil may kabulastugan. Sekreto ayaw ipaalam sa publiko dahil hindi tama. Kasi kung ang isang bagay na tama at pwedeng ipagmalaki, hindi naman yan nasisekreto. Pero yun nga, ang totoo, wala pong sekreto na hindi nabubunyag. Sino ba yung mga unang nagsiwalat at nagbunyag nito? Nasa paligid din po na si Digong. You see? Sigurado tayo, marami pa dyan yung tipong ibabagsak, yung tipong ilalaglag na matatawag itong si Digong. Marami pa sa mga kaalyado at nasa paligid nga nitong dating presidente na ito ang sigurado tayo ay may mga gagawing pasabog tungkol kay Duterte. Kaya napakahirap ng sitwasyon ngayon ni Duterte. Hinabol ng ICC, hinabol ng batas, may mga kaso, may mga reklamo at ayan, naglalabasan kung anong ginawa niya sa ating bansa, kung anong kabulastugan ang ginawa niya sa ating bansa. Tapos ngayon, sa mga uto-uto ng mga taga-suporta pa rin natong si Digong, best president pa rin yan. Good luck.